Okay, magandang araw sa ating lahat ulit. Nandito tayo sa farm. Tapos ang gagawin natin, yung mga lumber na to, ililipat natin doon. Tapos tapusin natin yung ginagawa nating tool shed. Ayun siya, napakita ko sa inyo mula rito. Yung ginagawa ko na tool shed. Kasi wala tayong tool shed sa farm eh. Ayun siya, ayun. Ayun, ginagawa nating tool shed sa likod. So, hindi pa naman tayo pwedeng magtanim kasi makapal pa yung snow, tapos malamig pa. Ito, yelo pa rito. Ayos pa ito, ayos pa ito, nakakadulas. Ayan, nilipat natin to ay yung kahoy. Tapos gawin natin yung tool shed habang hindi pa tayo pwede magtanim para hindi sayang yung oras. Okay, samahan nyo ko ngayon. Ito, nalipat na natin yung lumber natin. Ayan siya. Umpisa na natin gawin itong ayan natin, tool shed natin. Ito kasi mga lumang ginamit ko na lumber dyan. So, hindi pa ito bulok, parang bulok lang siya pero hindi kasi ano ito eh, pressure treated. Kaya hindi yan siya mabubulok. Kaya lagyan natin yan para matapos itong tool shed natin. Malagyan natin yung mga gamit natin kasi nakakalat lang sila sa labas. Tapos nalalagyan ng snow, nasisira, sayang. So gusto na natin to para matapos na.
matapos na tool shed natin. Malapit na siya matapos. So nabubungan na natin siya. Nalagyan na natin ng ano, ng plastic sa gilid para hindi mababad sa tubig tong ano, plywood. So naano natin yan, ayan na siya. Nalagyan na lang natin siya ng shingles siguro susunod na araw para sa buong niya. Tapos ito yung sa harap niya, itong pintuan na to pinahingi lang din sa akin to. May nagpalit ng pintuan ng ano niya, ng garage niya, ng tool shed niya, tapos binigay sa akin. Ayan siya, yan siya, si matibay pa naman. So ito yung sa loob niya. Ayan, sa loob niya. So medyo siguro ang nagastos ko dito mga 1100 siguro, 1100 siguro. Kasi yung iba dito hindi na nila tulad nito, kasi ito matagal na to eh. Ni-reuse ko lang sila kasi ano naman yan, pressure treated sila, so okay lang na. Ito siya, mga luma yan, yun mga bago yun, kaso nga lang yun hindi pressure treated, pero okay lang. Ito iba, yung mga luma, mga pressure treated yan sila, so okay lang yung ganyan kasi naman sila na masyadong nabubulok matagal. So yan, ang sapat nito siguro ay nasa 12 by 16, so 12 by 16 feet na tall shed. So parang hindi siya pa naman siguro kasi yung mga gamit natin nasa labas lang sila eh. Kaya eto tulad yan, nasa labas lang kasi walang mapaglagyan, kasi wala akong tall shed. Tapos yung mga ladder ko nandiyan lang sa labas kasi wala na. So ito, yung mga gamit niyan, ano na siya, pinalakong na kasi wala rin mapaglagyan. Tapos yung ayan yung ladder ko na mataas, wala mapaglagyan din. Tapos yung motor ko na so mapaglagyan, meron na siyang ano, paglalagyan susunod na winter, mayroon na siyang ano, lagayan. Tapos itong ano ko, ito pakita ko sa inyo itong ito nasa labas lang din yung compressor ko kasi wala pa tinatakluban ko lang siya. Tapos ito yung nabasag, ayan, buti na lang dito naman yung ilaw kaya nagagamit pa. Tapos eto, nagtutubig na, malapit nang bumaha dito. Ayan, tubig na siya. Ito yung mga ano ko, cabinet ko na pinaglagyan ko ng tools ko, nasa labas lang din. Ayan o, ayan. So minsan napapustukan ng isang sa loob, so pinakalaong yung ibang gamit, nasayang. Ayan, tapos yun yung isa, so kalat-kalat lang sila. So ito nga, ayan yung greenhouse ko, nilagay ko din yung mga gamit, tapos biglang natanggal yung plastic. So wala rin kasi malakas nga yung hangin nung nakaraan. Buti itong malaking greenhouse at matibay, hindi siya nilipad. Ito na natin, pansin natin na bagong gawa.